Panginoon sa 1 Peter chapter 3 verse 10 to 12. Ang sabi po dito, for he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Amen. Hallelujah. Sino po dito ang gusto niya na makita niya ang buhay na mabuti ang mga araw niya at mapayapa? Sino gusto niyang makita yung mga bagay niya sa kanyang buhay? Hindi po ba lahat tayo? Sabi dito, he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. Isang bagay ang sinasabi ng Panginoon dito, na yung ating dila ay dapat nating kontrolin sa mga bagay na mali, mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Sapagkat ang ating pong dila ay meron pong kinalaman sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Very powerful po ang ating dila. Sabi nga sa Proverbs 21, di ba sabi doon, ang dila daw natin ay merong kapangyarihan sa buhay at kamatayan. At sino mang nagmamahal dito ay dapat ay mamumuhay ng maayos. Dapat yung ating sinasabi ay ating pong binabantayan. Sapagkat yung ating pong sinasabi ay ito yung nagre-release ng ating pananampalataya. Yung ating dila. Kung ano yung sinasabi natin, ito yung nagre-release ng ating pananampalataya. Kaya kung negative man o positive yung sinasabi natin, ito ay nag-e-epekto sa ating pananampalataya. Amen? Amen? Kaya kung gusto mong makakita ng mga mabubuting araw, yung mga gusto mong makita, ano ba yung gusto mong makita o gusto mong mangyari sa buhay mo? Amen? Yun ang iyong sasabihin. Sapagkat sa iyong sasabihin ay doon mo nire-release ang iyong pananampalataya. Hindi po yung kapag tayo po ay kinakapos. Ay lagi ang sinasabi natin ay kapos tayo. O laging pag nakakaramdam ng sakit ay laging ang ating confession ay sakit. Hindi na ako pinagaling. Akala ko magaling ako, hindi pa pala. Yun po ay iyong confession. At yun po ay nire-release mo. Amen? Faith is released by your speaking. Sa iyong, kaya nga sabi dito, sino man na nagmamahal sa buhay na ito, at nais na makakita ng mga good days sa kanyang buhay, ay pigilin, kontrolin mo ang iyong mga pananalita sa mga mali, sa mga evil. Ibig sabihin yung mga hindi nakakalugod sa ating Diyos. Amen. Kaya nga po, napaka-importante ng ating mga sinasabi, mga kapatid. Alam niyo po, kung ano yung nais natin, kung ano yung ating naaabot ng ating mga nakikita, o yung ating mga vision sa buhay, yung ating mga desires sa ating buhay, yun po yung ating pong dapat na i-confess o maging laman ng ating mga salita. Amen? Alam niyo po si Abraham, nang sinabi ng Panginoon, ano ba ang iyong nakikita? Nakita niya po yung napakaraming mga stars na halos kasing dami ng mga buhangin sa dagat. Hindi mabilang. Yaan ang yung magiging anak, ang sabi ng Panginoon. Alam niyo po yung ating mga nakikita, ito po ay nag-e-effect
ating pananampalataya sa Panginoon. Ito ay nag-i-effect sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kung ano yung nakikita mo. Ano ba yung nakikita mo? Nakikita mo ba lagi yung mga problema mo? It will affect your faith. Nakikita mo ba lagi yung mga negatibo? Kung ano nakikita mo sa buhay mo, dapat ito ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Yung iyong pananalita. Kasi kung ang lagi mong nakikita ay iyong mga problema, ay ito po yung iyong sasabihin. Amen? Kaya nga, dapat yung ating mga nakikita, ano ba ang nakikita? Dapat, kasi napaka-importante din po yung nakikita natin naririnig. Sapagkat, kung ang lagi natin naririnig ay mga negatibo sa ating paligid, naririnig natin sa Facebook, sa media, lahat ay mga negatibo. Ito po ay napaka-importante sa ating pananampalataya. Ano ba ang iyong naririnig? May naririnig ka ba sa Diyos? Meron ka bang mensahe na nagmumula sa Diyos? Kasi yung mensahe na yun ang dapat na maging goal natin, yung makita natin. Upang ito, yung ating sabihin, i-confess natin, i-release yung ating pananampalataya sapagkat faith is releasing by your speaking. Amen? Kaya nga po, tingnan niyo po sa verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous. Hallelujah! Di po ba, napag-aral natin last Sunday that we are righteous? Sino righteous? Tayo na nanampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. And His ears are open to their prayers. Kaya kung nananalangin tayo mga kapatid, attentive po ang Diyos sa ating mga panalangin sa mga righteous. Amen. Attentive siya sa ating mga sinasabi. Attentive siya sa ating mga nakikita at mga napapakinggan. Amen? Kung ang lagi natin napapakinggan ay mga chismis, mga negatibo, o mga nakakapanlumo, o mga nakakagalit, ano ang nagiging epekto nito sa atin? O di ba tayo rin magagalit, madadown, o hindi faith, kabaligtaran po ng faith. Subalit kung ang naririnig natin, nakakalig tayo ng magaganda, nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng mga mensahe ng Panginoon, nagme-meditate tayo ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos, yun po ang siyang ating mabubulay at yun po yung ating masasabi. Amen? Amen. Kaya nga, sabi dito, but the face of the Lord is against those who do evil. Alam niyo po, ang mga evil, yan po yung mga unrighteous. Hindi po sila mga nanampalataya sa Diyos o kay Kristo. Yun po yung mga gumagawa ng evil na sinasabi dyan. Kaya nga po, iba po tayo sa mga wicked people. Ang mga wicked people po, hindi po sila dinirinig ng Diyos. Sapagkat ang kanilang dinodiyos ay yung kanilang mga sarili, ang kanilang mga gawa na akala nila ay nakakalugod sa Diyos. Ang sikreto po ng ating pagiging righteous ay ang ating pong pananampalataya kay Kristo. Amen? Kaya nga po, ang sino man na nais ang magandang buhay, magandang makakita ng mga good days sa kanyang buhay, let him refrain his tongue from evil. Ang sikreto po ng ating pag-release ng ating pananampalataya sa Diyos ay yung pong mga bagay na wala pa ay ating pong tinatawag sa pamamagitan ng ating
yung po ating mga sinasabi is very powerful. Katulad po ni Jesus Christ, ng Lord. Nung pong likhain niya ang liwanag, yung sa Genesis, let there be light, ang sabi niya. At bago niya likhain yun, ang mundo po ay madilim. Hindi po niya sinabing, napakadilim. Hindi niya sinabing napakadilim. Dahil alam na niya yun, na madilim. Pero hindi niya kinumpes. Bakit? Lalong didilim ang mundo. Dahil may power po. Kaya nga po, si Jesus Christ, nalikha po ang light. Dahil ito po ay kanyang sinabi. Lahat po ng nais niyang makita, sinabi po ng Panginoon at nangyari. At yun po, ano ba ang gusto mong makita sa buhay mo? Mga kapatid, sabihin mo, there is power. Faith will be released in your speaking. Amen? Amen. Praise the Lord. Yun lang po. Lord to God.